Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan na tatalakayin natin ay tungkol nga po sa dinedma ni Chinita Princess na viral po at pinag-uusapan sa mundo ng social media. So sino po kaya yung dinedma or initsapwera ni Chinita Princess? Naku, malalaman niyo po yan mamaya. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula po ito kay Ginang Di Magiyat. Sabi niya, "Good PMS Dres, ako Kimmersten, simula pa 2006. Una ngayon pero nang andyan na si Paolo Kimpaw na ako. Ganun talaga kailangang tanggapin natin kung sino ang mahal ni Kim. Huwag tayong madamot sa isang boto natin. Sabi nga ng lolo ko, ang tao daw na madamot pag namatay nakabaluktot. Gusto nyo ba yun? Ang hirap kaya nun, nakakangalay. Dapat mga kakimers, makisama tayo sa kakimpaw. Sabi nga, yung galit nakaka-cancer daw. Gusto nyo ba yun? Salamat, Mistress. Maraming salamat din po sa inyong komento. Ginang di magiyat. Yes, tama po kayo sa inyong sinabi. Sana po, kung sino yung mahal ni Chinita Princess, mahalin din po natin, 'di ba? Bilang ako naman, since day one ni Chinita Princess, dito po sa showbiz, Kimers po talaga ako, and talagang sinusubaybayan ko po nung time na nasa bahay pa siya ni Kuya. Talagang fan na fan din po ako ni Chinita Princess. Pero syempre, pag may mahal po si Kim Chu, mahal na din po natin. Kung bagay niyayakap na po natin mga kakimpaw kung sino man po yung taong nagpapasaya at nagpapakilig sa kanya ngayon. Isang boto lang naman yun mga kakimpaw, di ba? Bakit hindi po maibigay ng iba yon for Paolo Avellino? Since si Chinita Princess na rin naman po yung nag-request para kay Paolo, gaano ba yun kahirap, di ba? Kaya thankful po ako sa mga Kimpaw fans na talaga naman po nga sumusuporta kay Paolo kahit na sa ano pong botohan na katulad po nito, 'di ba? So maging fair tayo, mahalin din natin ang mahal ni Chinita Princess. So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang di magiyat. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to. Bago po natin talakayin yung tungkol nga po sa pag-itchapwera at pagdedma ni Chinita Princess kay kanino kaya, no? So unahin muna nating basahin ang tungkol nga po dito sa pangangampanya po ng mga Kimpaw fans para po maipanalo ang boto kay Paolo. Ayun nga dito sa Kimpaw Abroad, no alibis, just a strict voting schedule until July 14. Kim asks us to step up, and as a Kim Pao fandom, we always deliver. Paulo's international nomination for the alibi is proof of his unmatched caliber. Let's secure this victory and get him on the shoulder red carpet. So, yan po yung gusto ko talaga mga kakimpaw, na nagkakaisa po tayo, 'di ba? Dahil si Chinita Princess na po yung nakiusap at nag-request na this time si Paolo Avellino naman. So, bakit parang ang hirap pong ipaliwanag nito at intindihin para sa ibang mga supporters, 'di ba? Na galit kay Paolo. Ano bang ginawa ni Paolo sa kanila? Kaya boto lang tayo ng boto mga kakimpaw, kahit alam nating panalo na si Paolo, malayo na po yung kanyang boto, boto pa rin ang boto. Kasi yung kalaban andyan lamang po sa tabi-tabi mga kakimpaw, baka makaungos sila sa kaguluhang ito. Wag sanang ma-divide o mahati yung suporta or boto po ng marami. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw. Ito pong resibo na lumabas kagabi. Actually, nakalimutan ko po ata itong ipakita sa inyo sa mga nakarang update natin. So, ito pa po yung isang resibo mga kakimpaw na kung saan kita nyo po ba yung sombrero dyan ni Chinita Princess na color green na parang nag-ano ata siya, nagsa-cellphone or nagta-tablet siya dito mga kakimpaw. Ayan o, magkatabi po sila ni Paula Avellino. Although malabo, pero napakalinaw na sila po yung dalawa magkatabi mga kakimpaw. Sa Taiwan po ito kuha ha. Ito po ay nakita natin
sa mismong video po na in-upload ng company ni Paolo Abilino na siyang confirm na kasama talaga si Chinita Princess. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa dinedma or initsapwera po ni Chinita Princess na laman po ngayon ng lahat ng social media platforms at naisulat na rin po ito ng mga article. Ayon nga po dito, dedma si Kim Chu sa issue ng post de Bella Padilla sa Instagram. May pumiyo kasi na netizens asking Bella kung si Kim ba ang tinutukoy niya sa IG na tell them the truth. Wala kasing time si Kim na pag-ukulan ng panahon ang sinisay ng mga netizens sa kanila ng ka-friendship niya na ang Becky. Subsub kasi sa maraming bagay si Kim ngayon, nakatutok siya sa kanyang business at sa endorsement. Plus, ang sunod-sunod na pagtanggap niya ng mga award na tamang-tama sa kanyang 20th anniversary. Gaya na lang sa nalalapit at Outstanding Asian Star Award para sa Seoul International Drama Awards 2026. Todo kampanya ang fans ni Kim na iboto siya para masungkit ang award for the second time. Maganda pang ingay din naman kasi pag nanalo ulit si Kim in celebration of her 20th anniversary. So ayun po yung dinedma ni Chinita Princess mga kakimpaw, yung tungkol nga po dito kay Bella Padilla na kung saan until now po ay hindi natin sila nakikitang magkasama together. Kundi ang nakakasama lamang po ni Chinita Princess ay si Angge, 'di ba? Si Angelica Panganiban mga kakimpaw ang lagi niya pong nakakasama. Kaya hinahanap po ng mga netizen nasan si Bella, mukhang may tampuhan ata sila dahil matagal-tagal na rin po silang hindi nakakapag-bonding at nakakapagkita mga kakimpaw. Kaya naman hindi may iwasang mapatanong ang mga supporters nilang dalawa kung okay pa ba yung kanilang samahan. So kung inyo natatandaan mga kakimpaw, nag-post po si Bella ng pagbati kay Chinita Princess ng birthday po ni Kim Chu pero deadma rin si Chinita Princess dito at hindi niya po ito hinart, hindi siya nag-react dito, hindi rin siya nag-comment dito. Talagang malaki po ang tampuan ni Chinita Princess sa ginawa po nitong si Bella na pagbunyag ng kanyang mga isasahakbang para po sa kanyang future na magiging anak. Yun nga po yung about sa pagpapreserve ng egg cell sa ibang bansa na which is hindi naman dapat kumpirmahin on national television pero nagkwento pa siya mga kakimpaw na talaga namang medyo nakakainis yun sa part ni Chinita Princess. Kasi dapat sa inyo lang yun na sekreto, bakit binulgar mo sa publiko? Kinumpirma mo. 'Di ba? Ikaw yung nagkumpirma. Dapat si Chinita Princess yung magkumpirma nun. Pero kinumpirma po ng maling tao mga kakimpaw. So marahil ito po yung naging dahilan kung bakit hindi sila ngayon nagkikita at may tampuhan talaga. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.